Tayo pong manalangin sa gabing ito. Lord, salamat o God sa pagkakataong ito na kami po'y muli makakapag-aral ng inyo pong mga salita. Ang aming samot dalangin, samahan kami na banal na spirito, maging tagapagturo ka namin, O Father God. Patuloy na lumalim kami, lumago kami sa aming pananampalataya sa inyo, O Father God. And as we pray for the next generation, dalangin po namin, Lord God, yung passion na nagagaling sa inyo, Father God, yung aming heart, Panginoon, maging sang-ayon sa puso po ninyo, sa kalooban po ninyo, Father God. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang paborit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, praying for the next generation, a call to intercede. So, kukuhanin po natin ang ating main verse sa Psalm chapter 78, verse 4. So ito po ay relative pa rin sa team po ng ating church na next generation at napapanahon din na may war po between Iran and Israel. So kailangan po talagang tayo po ay nananalangin. Yan, sabi po ng Psalm chapter 78 verse 4, "We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done." Sa Tagalog po, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin, mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa ng dakila. So dito napakaganda talaga ng verse na binasa po natin. So ito po ay syempre sulat po ni David, ayan, na sabi niya hindi raw na ililihim sa susunod na henerasyon yung ginawa, yung kahanga-hangang gawa ng ating Panginoon. So in the same way, tayo din yan. Marami po tayong attendees tonight, mga magulang, meron tayong mga anak, or kung hindi man po tayo magulang right now, meron po tayong influence over other people, di ba? Sa susunod na henerasyon. So, napakahalaga pala na yung isinasaysay po natin, ibinabahagi natin sa susunod na henerasyon, yung kabutihan, yung kagandahang loob ng Lord, yung good news na nagagaling sa salita ng ating Panginoon. So we are reminded yung kahalagahan ng interceding for the next generation. Kasi sino ba talaga yung magpe-pray pa sa susunod na henerasyon kundi yung henerasyon ngayon, 'di ba? So tayo po 'yon. We are responsible to intercede na yung susunod na henerasyon andun pa rin yung kanilang passion, yung kanilang heart na maglingkod, mag-serve sa ating Panginoon, magpuri sa tunay na Diyos. Our children and youth are the future of the church and society. Kaya nga napakahalaga yung mga children ministry, mga youth ministry na meron po tayo kasi sila po yung susunod na gagampan sa ating mga tungkulin na ginagawa right now. So they face unique challenges and opportunities. And it is our responsibility to lift them up in prayer. So we need to ask God to guide them, to protect them, and empower them. So yun po yung ating responsibility for the next generation. So turuan natin sila, then let them be protected, empower natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yung basic na pwede po natin gawin for them is to pray, di ba? So sana let's come together with hearts full of faith, believing that our prayers can make a difference in their lives. So minsan hindi mo naman agad makikita instantly. Pero dapat naniniwala ka na prayer can move mountains, 'di ba? So merong power, merong kapangyarihan ng panalangin na ginagawa po natin. So hindi nasasayang na every Wednesday nagmi-meet po tayo, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpe-pray for our nation, nagpe-pray for the next generation. So meron po ako tatlong points na gusto kong iwanan sa atin tonight. Yung point number one ko, so kailangan manalangin tayo for wisdom and understanding. 'Di ba lalo na ngayon uncertain tayo what's happening, 'di ba? Kailangan nananalangin tayo ng karunungan, ng pagkaunawa na nagagaling sa Panginoon. Even yung nangyayari sa generation right now, 'di ba? Katulad ng ginawa ni Solomon dun sa 1 Kings chapter 3 verse 9. Si Solomon, he asked God for wisdom to lead his people. Sabi ko kanina, lahat tayo merong sphere of influence. Maaring head of the family ka ng iyong tahanan, maaring meron kang boss ka ng isang company, 'di ba? Or ikaw yung merong voice over your friends or relatives, 'di ba? Or even sa church. Similarly, we should pray that the next generation will seek wisdom and understanding from God.
making decisions that honor Him and reflect His will. Di ba yun naman talaga yung goal natin? Na sana yung susunod na generasyon, yung passion natin, same heart, to honor God, to worship God. Sana ganun din yung maging desisyon nila na tanggapin si Jesus Christ na Lord, na Savior ng kanilang buhay. And then makita sa kanila si Jesus Christ at ipamuhay nila talaga yung tunay na pagiging Kristiyano. Kaya nga sabi ng unang hari chapter 3 verse 9, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko, sabi ni Solomon, sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito, 'di ba? So, iba-iba yung accountability, responsibility na binibigay sa atin. Pero kailangan na nanalangin tayo ng wisdom, ng understanding na nanggagaling sa Lord. Yung point number 2 ko, we have to pray for strength and courage. 'Di ba? So hindi naman tayo talaga exempted sa mga pagsubok ng buhay, ng mga challenges, mga problema sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So manalangin tayo ng kalakasan, nakatyagaan na makapagpatuloy sa Panginoon kahit na may mga suliranin tayong kinakaharap. Yung Joshua chapter 1 verse 9, syempre ang bida dito ay si Joshua. It reminds us of God's command to be strong and courageous. So ganun din, we should pray na yung mga susunod na henerasyon, they will stand firm in their faith. Diba? Facing challenges with bravery and trusting in God's promises. Yung maninindigan talaga sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon kahit na hindi majority ganito yung ginagawa pero maninindigan sila sa righteousness, sa truthfulness ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, tandaan mong bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sinasabi rin to sa atin, huwag kang matatakot, huwag kang mawawalan ng pag-asa sapagkat bakit daw akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. 'Di ba? That's the beauty of God. Tayo nasa present generation tayo ngayon. Pero yung mga previous generation, they also prayed for us. 'Di ba? At ganun din, yung mga susunod na henerasyon, naniniwala tayo na sila isasamahan din ng ating Panginoon. As long as naniniwala tayo sa tunay at nag-iisang Diyos. So kailangan patuloy po tayong manampalataya sa Lord, magpakatatag tayo, lakasan po natin ang ating loob and keep trusting the Lord. Yung last point ko po, prayer for faithfulness and integrity. Yan, so manatiling nananampalataya at merong integrity yung faith natin. Ito po ay makukuha natin kay Daniel. Sa Daniel chapter 6 verses 4 to 5, it shows Daniel's unwavering faithfulness and integrity even in the face of adversity. We should pray na yung next generation will remain faithful to God, living lives of integrity and being a light in the world. 'Di ba? Sana yung susunod na henerasyon merong talagang integridad sa kanilang pananampalataya at talagang magsisilbi silang liwanag ng sanlibutan. Sabi nga dito sa Daniel 6:4 to 5, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Pero tingnan ang ganda ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Sana ganun din, hindi lang tayo, even yung susunod na henerasyon, na kahit maraming pinupukol sa kanila ng mga negative thoughts, yung kaawa, yung ibang tao, yan. Pero wala silang makitang dahilan kasi tapat silang nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa Kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Ang ganda, no? Na walang maibintang, walang makitang kapintasan. Kasi nga, nagsisilbing liwanag, nananatiling tapat sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Heso. So, ganun po yung ating maging panalangin. Yan. So sa ating conclusion tonight, as we conclude our prayer meeting, tandaan po natin that our prayers are powerful and effective. Again, dapat alam mo sa sarili mo na napakahalaga pala na ako'y nananalangin kasi ito'y makapangyarihan at epektibo. By interceding for the next generation, nakikipag-partner pala tayo kay God in His work in their lives. Diba? Ang sarap maging partner with God na para mangyari magandang kalooban ng Diyos doon sa future generation, naging part tayo noon. Naging bahagi tayo noon sa pamamagitan ng panalangin. So let us continue to pray fervently, trusting that God hears us and will answer according to His perfect will.
'Di ba dapat gano'n 'pag nagpe-pray tayo, nag-a-anticipate tayo, umaasa tayo na pinapakinggan tayo ng Diyos. And eventually, the Lord God will hear us. 'Di ba kahit na ipag-pray natin yung Israel kahit gaano kalayo 'yan, naniniwala tayo na pinapakinggan tayo ng Diyos. And the Lord will hear us in His perfect will. So, I'm encouraging everyone, mag-commit po tayo to pray for the next generation regularly. Sana hindi lang mag-end tuwing prayer meeting, tuwing Sunday services, even in our quiet time, in our devotion, kung nasaan ka man, ipag-pray din po natin lagi yung susunod na henerasyon. We need to consider setting aside specific time each week to pray for children and youth in our community, in our church, and even in our families. And we have to share prayer requests and updates to keep the focus on their needs and progress. So napaka-important yan na makinig tayo kung may mga concern, may mga gustong ipanalangin yung mga kabataan, mga children. So maging available tayo to pray for them para ma-meet po natin kung ano ang kanila pong mga pangangailangan. So ang challenge po natin tonight, will you stand in the gap for the next generation? So commit to praying for their wisdom, for their strength and faithfulness, believing that God will do great things in their lives. Lord, salamat Panginoon sa aming salita, sa salita po ninyo na aming napakinggan tonight. Ang aming dalangin, Lord, patuloy na maging committed kami, yung heart po namin to pray for the next generation. Patuloy nga na instill nyo po sa puso't kalooban ng bawat isa na hindi lang kami mag-focus sa present generation, pero we keep believing, Lord God, na even in the next generation, Panginoon, marami pong mga mananampalataya, marami pong mga anak po ninyong maninindigan sa pananampalataya sa inyo, Lord God, susunod sa inyong salita, magiging liwanag po ng katotohanan na nanggagaling sa inyo, Father God. Kaya Lord, salamat for this opportunity that we can pray for the next generation. Patuloy nga na purihin ka, dakilain ka sa mikat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.